Alright, so welcome back to our channel, The Ships Peters TV. Before I go on, I would like to heartfelt thanks to my all subscribers and to all my viewers for following my vlog. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pag-subaybay at pagtangkilik sa aking mga video vlog tungkol sa Peter Job and Peter Works on board ship. So today, I got job order from Chief Officer to make it a new plans for hydro testing connection. So we talk about the hydro testing connection. What is mean by hydro test? So this hydro test is a process where the components such as piping system like cargo line are to be tested for strains and leaks by the water pressure in order to hold the cargo line in safe working pressure. So this is also attached to the discharge line from the Pramo pump. So we talk about the Pramo pump. So what is mean by Pramo pump? So Pramo pump is a vertical single-stage centrifugal pump which is powered by hydraulic motor for the ship and efficient operation of the cargo. The Pramo pump has built-in a hydraulic motor connected to the impeller of a short independent shaft. So the motor shaft and the bearings are lubricated and cooled by the hydraulic driving oil. So it means that this Pramo pump has lubricated itself. So by the driving hydraulic oil is the one who lubricate the motor shaft and the oil bearings, so that the friction will not be happen inside the cargo pump, because this cargo pump is located inside of its individual cargo tanks. So that is the basic meaning for Pramo pump. Since this stainless plants coming from Pramo, so we don't have also stainless plate on board to make it copy from these plants. Since we don't have this stainless plate, I try to use the hot roll steel plate. So since that we have on board this hot roll steel plate, this is standard steel plate we have on board. So we try to cut by acetylene and oxygen, and then we make like this. So since that this plants is little bigger than the original, so we make machining on lathe machine. So by the use of these plants, we weld this in 4 sides. We make a tack weld in 4 different angle, so that it will hold safely during the machining on lathe machine. So this inner portion is the portion that we put inside the lathe machine to hold the jaw. The jaw of the lathe machine is hold inside, so that from the outside it has a portion to be feeding by the tool bit. Because if you use the inside jaw, it's very hard to machining. So I decided to put plants on the top of this plants that I
cutting by acetylene, so that it will be easier for me when the machining on lathe machine on process. So as of now, I try to make line to make it center this flange like that. So I make a copy the clearance, so it has a 5mm both side clearance, so it means that a little bigger my cutting flange. So now I try to weld and put in a lathe machine. So watch this video for my next move. After I weld this flange in 4 points portion, about 10mm in length, so that it will be hold properly during the lathe machining process. So it's up to you if you like to weld more. So by this lathe machine jaw is not suitable for this flange, so we try to figure out to change this jaw. Okay, pagkatapos nating na-welding yung flange, ayan na, at ikakabit na natin to sa lathe machine. So ang inner part nito, yun ang iipit natin dun sa lathe machine jaw. At ngayon, nilalagay na natin. So we start lathe machining this flange. So by the way, this flange is outside the final outside diameter around 220mm, and the thickness is 14mm. So now we start to machining this flange. Yung mga loose part na kumitaw, kailangan i-secured dahil baka mamaya makain sa pag-iikot. Tapos magwantes ka na rin dahil mainit yung tilamsik na turnon at saka mag-facial. Nasa tayo ng facial kasi lumang ito.
natin dito ay butas. Yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo mamaya kung paano kukuha ng tamang sukat dito sa butas. Gagamit tayo ng divider para makita nyo kung paano gumawa ng plansa. Para mayroon kayong idea upang magagamit nyo sa panahon na mawalan kayo ng plansa. So magagamit nyo itong idea na to upang makagawa kayo ng sarili nyong plansa sa barko. Basta mayroon tayong kamukha nito na plansa, kamukha nito, yan, malaki-laki ito, marami kang magawang plansa nito. Kasi sa barko na to, ito lang yung mga plansa na nandito, kukunti lang. Wala pa siguro ito na 20 piraso. Yan, at saka yung gusto nating sukat, wala dito. Kaya gumawa tayo ng sarili nating plans. Dito tayo kumuha. Kaya ito na siya. Yan. Parehas ang diameter nito, 220. Yan. Parehas. Parehas ang diameter, 220. Yan. So magkaiba lang sila dahil ito stainless. Stainless steel to. Ito ordinary lang na na bakal. So kaya hindi tayo gumawa ng stainless dahil wala namang stainless dito sa barko. Total pang testing man lang doon sa cargo line, mag pressure test. Kailangan makapal dahil ang pressure nito gagawin nilang 25 kilos ang pressure test. Ayan. At para medyo makinis yung daan ng turno nyo, kailangan mayroon ka nito yung precise tools na talim na diamond. Kailangan mayroon ka nito upang makinis. Kasi kung umaasa lang tayo sa mga carbide tulad nito, yan, carbide to eh. Yan, carbide yan. Hindi maganda. Ito yung ginamit ko. Yung mga ganitong carbide, hindi siya maganda. Mas maganda yung diamond. Kamukha nito, marami ako dito. Marami akong mga talim na diamond. Yan. Marami siya. Kaya walang problema. Kung pakinisan lang ng husto, mas maganda yung itong ginagamit. Ganito. Mga precise tools. So, ayan na, ang susunod na video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng butas niyan. Nito. So, ang iba na ang ginagawa nila, ilalagay dyan. Pero hindi yan accurate. Mamaya magka-problema dahil kamukhang tingnan nyo nito. Ang butas nito. Maliit lang. Maliit. Hindi yan sa mga pareha sa mga ordinaryong. Tingnan mo yung ordinaryong plansa. Malaki yung butas. Dito sa plansa na to, tama-tama lang. M16 bolts ang ginagamit dito. Ito. Okay. So nandito na tayo at gagawin na natin yung sinasabi ko na kung tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng plans. So ito, yung kanina na iturno na natin to. Iba nung una kinating ko to ng acetylene. Tapos winildingan ko ng plans dito sa likod. Yan, binildingan ko ng plans dito at isinalang sa plate machine. So ngayon, ito na, natapos na siya. Ngayon, ang kulang na lang dito ay yung 8 butas.
Ngayon, katulad nung sinasabi ko na yung gusto ng iba ilalagay dito, ipapatong tapos guguhitan. So yan ang paraan, ay hindi yan sapat. Once nga magkamali ka, kamukha nito, medyo masilan ito. Kasi ang normal na butas, pag M16 bolt ang gagamitin, ang normal butas dito M18 dito. Pero ito iba. Ang butas na to ay 16.5 lang. So ibig sabihin 0.5 lang ang allowance dahil yung bolt na gagamitin ay M16. So ang diameter nun ay 16 mm. So ito 0.5 lang ang kanyang allowance. So once nga ilagay mo yan dito, ipapatong, kamukha yan, ipapatong yan at saka guhitan, hindi yan mapipirpik natin. Hindi yan siya mapipirpik. So yung iba, wini-welding dito, wini-weldingan, tapos nagbabari na. Pero sa ganitong plansa na hindi pwede nating i-weldingan dahil stainless ito. Ayaw ng chipmate na, kay chipmate to pang ano to, pang pressure sa kanyang cargo line. So ayaw niyang pawildingan to, ayaw niyang masira. Baka raw ma-question siya. So ang gagawin natin, wala nang ibang paraan, ang pinaka-dabis dito ay gumagamit tayo ng divider. Kamukha nito. Itong divider na to, ito yung isang paborito ko na tools bilang isang fitter. Dahil dito, ito yung nagbibigay sa atin ng accurate na output. So ang unang gagawin natin ay guguhitan natin. Guguhitan natin yung pinakasentro gamit itong tinatawag na pangguhit or metal pointer na may matigas na bakal naka-attach doon sa dulo na hindi kayang madaling mapudpod. So matalas to. So ngayon, ang tuturo ko sa inyo, ang unang gagawin ay sisintro. Ilalagay lang to kasi may panser na dito tayo yung pinakagitna. So ang unang-una, ilalagay yung pointer diyan dito sa butas. Ganyan. Tapos ilagay mo siyang ganon. Ngayon, pag natapat na, guguhitan mo siyang ganyan. Yan. Itong pangguhit ko na to ay special to siya na nare-request sa IMPA. Mayroon siyang pinaka matalas na bakal dito sa dulo ay hindi kayang mapupudpod or mapupurol dahil ito ay high speed steel to. So ngayon, ayan na, naguhit ko na. Ngayon, ang pangalawang paraan dyan na makuha mo yung PCD, sukatan mo yung paggagayahan mo. Kamukha nito, ang sukat nito ay 180 mm. So 180 mm divide mo sa 2 ay magiging 90. So pamagitan ng ano nito, kukuha tayo ng 90. Kuha nito. I-adjust mo lang. Adjust mo lang siyang ganon. Yan, 90. Ngayon, gagawa tayo ng circle dito. Yan. Yan, gagawa tayo ng circle. Since na medyo shiny siya, hindi masyadong makita, lagyan natin ng chalk. Kung sa akin lang, walang problema dahil malapit ako dito. Ang sa mga nanood, para makita nyo, lagyan natin ng chalk. Yan. Yan. Ngayon, babalik natin.
Ito yung tinatawag na PCD, yung linya na to. Yan ang pinaka PCD niya. Ayan, kitang-kita naman siguro. Ayan, kitang-kita naman siguro itong guhit na itong bilog. Ngayon, yung pinag-split mo kanina, lagyan natin ng panser sa nag-intersection doon sa guhit mo sa sentro at saka yung sa PCD. Yan, yan. Yan na. Nakakuha na tayo. Ibig sabihin, mayroon na tayong dalawang butas na tapos. Ngayon, andito na naman ang gagawin natin. Cross. Unang-una, itong dulo na to, ilalagay mo dito sa butas. Dito sa baba. Ayan. Tapos, estimatein mo lang na kailangan magka-cross ang landas nila. Ang mukha nito, yan, iguguhit kong ganyan. Guhit ko siyang ganon. So, kabila na naman, guhit mo siya. So, mayroon tayong intersection dito. Okay? Lagyan natin ng ano para halimbawa mas maganda. Ito, yan. Yan. Ngayon, yan. Mayroon tayong intersection dyan. So, nakikita nyo, mayroon siyang intersection dyan, ha. Ganon din ang gagawin natin dito sa kabila. So, lagyan natin ng choke. At saka, lagyan po ng pula para kung alin ang mas magandang tingnan. Maklaro din dyan. Ayan na. Ayan. So, nakikita nyo yan. Mayroon na siyang dalawang intersection dito at saka yan. Ngayon, iikot natin yung plansa. Ikot natin ganyan. Ikot natin yung plans para harap dito. Ngayon, guguhitan natin siya. So, ganun pa rin ang gagawin. Ilalagay ito sa gitna, yung pangguhit. Saka, hanapin mo yung intersection ng dito at saka doon. Ngayon, dito tumatama na. At tumatama na rin dito sa taas. Ngayon, idiin mo to. Guhitan mo siyang ganon. Ganon din dito. So, mayroon ka ng cross ngayon. So, ibig sabihin, nakuha mo na yung apat na parte. So, ngayon, yung intersection dito between PCD at saka yung center mo, lagyan natin ng panser para hindi tayo mawala. Panintan. Kamukha din dito, lagyan natin ng panser. Ayan. So, ayan. Tama. So, mayroon ka na ngayon na apat na nagawang bolt. Ayan, apat. Ngayon, ang gagawin mo na naman dito, 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 para magiging 8. Ngayon, ang gagawin mo, itong dulo na to, ilalagay mo siya dito. Ngayon, estimatein mo lang siya. Halimbawa, ang sentro dito banda, talagay natin. Ngayon, i-cross out mo siya ganyan. Ganon din sa kabila. Yan. Yan. So, mayroon ka na intersection doon. Ito, dito banda. Talagyan natin ng ano. Yan. So, mayroon ka intersection doon. Ganon din dito sa kabila ang gagawin mo. Kumuha ka na ng ganyan. So, lagyan natin ng bolt para klarong-klaro. Lagyan natin ng pula. So, ngayon, guguhitan na natin. Yan. Yan. Sa kabila,
Mayroon ka ng intersection dito. Yan. Pati doon. Ngayon, iikot mo pa rin ang fan para makita mo yung sentro. Yan. Ngayon, guguhitan mo na naman. So, ganun pa rin ang style. Ilalagay itong pointer sa gitna. Tapos, i-coincide mo doon sa intersection na yon at saka intersection dito. Ang fan nito. Diin mo. Ganun pa rin ang style. Yan. So, at the same time, papansiran mo pa rin siya. Yan, pansiran mo yan para di tayo mawala. Yun. So, mayroon ka ng 6. 2 na lang ang kulang mo. So, hindi mo na baguhin to kasi yun ang ginagamit mo dito. Hindi mo na baguhin. Yun pa rin ang ilalagay mo dito. Ganyan. Ganun. So, lagyan natin ng tanda dyan para makita mo ang intersection nya. Amo ka yan. Yan. So, dito rin sa kabila, ganun din. Oh. Lagyan din natin dyan. Yan. Yan. So, nakikita nyo yung guhit na yon. Yung dalawa. Ganun pa rin ang style. Iikot mo pa rin para makasintro ka. Dahil gagamitan mo siya ng roller. So, ganun pa rin ang style. Itong pointer mo, lalagay mo dyan. Yan. Tapos, i-coincide mo yung na-intersection dito sa dalawang guhit na yon. At titingnan mo dun sa taas. Ayan o. Dito. So, iikot mo siya ganyan. Ayan. Nakakuha mo na. Dito sa baba, kuha mo na rin. So, diin mo. Saka guhitan mo siyang ganon. So, tapos na. Ngayon, papansiran na natin. Papansiran natin to. Yan. Yan, pansir. Okay. Ngayon, check natin kung tumatama. Tumatama siya, ha? Check natin. Yan. Okay. 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 Uy. Okay. Okay siya. Okay. 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 So, ibig sabihin, accurate yung panser mo lahat. Nasa tama na. Ngayon, buburahin natin to. Ayan, buburahin natin. So, lagyan natin ng marker para makitang-kita. Ayan. Ayan. Ayan na yung panser natin. Dito natin, kikita nyo yan, yan ang panser. Diyan natin ibabarina. Ngayon, i-check natin kung parehas. Ipapatong natin to kung parehas. Dito sa sentro para makita natin kung tumatama. Yan, papantay lang dito. Yan, pantay. Kapain mo lang siya kung pantay ba. Ang papantay nito ay kailangan cross. Yung kaninan. Ayan. Ayan na. Nakikita nyo,
kikita na yung mga butas na yan. So, ibig sabihin, tumatama tayo. So, tatanggalin natin dito sa tripod natin. At, kailangan nating i-focus. Yan. Ayan. Oh, kita nyo, sintong-sintro. Oh, sintong-sintro pa rin. Oh, sintrong-sintro. Oh, sintro. Ayan, sintro. Ayan, sintro. Dito, sintro. 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 So, lahat na butas ay tumatama siya. Yan. Yan na. Wala nang kawala yan. Pag binutasan mo yan, parehas na yan. Sintrong-sintro. Okay, ngayon, para maintindihan talaga, dahil doon ito sa plants na to, medyo hindi ba gaanong nakikita nyo dahil medyo shiny siya. So, i-demonstrate ko dito sa papel kung ano kung paano ginawa para maintindihan nyo. Ngayon, unang-una ay kukuha tayo ng PCD nito. Kamukha nito, ang PCD nito ay 180. So, ang 180 na yan ay i-divide natin sa dalawa. So, ang result niyan ay 90. So, gagamitan natin ng divider. Kamukha nito. So, kukuha tayo dito ng 90. Ayan. So, ito na. So, guguhit natin ang 90 dito. Yan. Sintro natin para kitang-kita talaga nyo. So, ito na. Guguhit natin yan. Yan ang PCD. Ito yon. Ha? Ito yon ang tinatawag nating PCD. Yan, guhitan natin yung pinakasentro. Yan ang pinakasentro natin. So ngayon, kamukha nung ginawa ko kanina, ang pointer na to ilalagay sa sentro, ganon. Tapos ilapit mo siya at guguhitan, ganon. Yan. Na. So ngayon, kukunin naman natin ang cross dito. Katulad nung ginawa ko, pinansiran, nagpapanser ako dito. Talagay natin ito yung pinakapanser ko. Yan. 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 Ngayon, dito ka na naman kukuha upang makakuha ka ng sintro. Yan. Ganun mo lang. Tapos ganun pa rin dito. Yan. Ganun sa kabila. So mayroon ka ng dalawang intersection. So katulad nung sinabi ko, mas easy sa'yo, ikutin mo ganyan para easy. Ngayon, katulad nung ginawa ko, ilalagay yan sa sentro, i-coincide mo yung dalawang intersection na magkatapat. Ayan. So guhit natin ganyan. Ayan na, kung katulad nung sinasabi ko, pansiran, ito yun, ganyan. Ganon.
Ngayon, so may 4 ka na. Kukuha ka na naman dito para makakuha ka ng 8 piraso. Guguhit ka. Katulad nung ginawa ko kanina, ganun pa rin ang ginagawa ko. Guhit. Ganun din dito. Guhit. Yan. Ganun din sa kabila. Kung saan yung intersection, doon ka. Yan, ganun. Yan, ganun din dito. So, ibig sabihin, nakuha mo na. Ngayon, ikot mo lang konti. Ngayon, ganun pa rin ang style mo. Ganun pa rin. Yan, intersection na yan. Yung intersection dito at saka intersection doon, yun ang isintro mo tong roller na to. Yan. Guhit ka. Guhit. Ayan na. So, ganun pa rin sa kabila. Ilalagay pa rin ito. At titingnan sa baba. At tingnan din sa taas kung nag-coincide. Yan. So, mayroon ka na 8 butas. 8 marking ng bolt hole. Ito yung nilagay ko ng pin. Dito yung panser. Yan ang panser mo. Yan ang guide sa pagbubutas. So, ngayon, kakuha niyo na. Ganun lang kasimple ang paggawa ng bolt hole sa plansa gamit ang divider. Ganito. Ito yung ginamit ko. Ito naman para sa papel lang to. Divider pa rin to, pero kasi sensitive tong lapis na to eh. Pag once nga mailagay mo sa bakal, napupudpud. So ito lang ang ginagamit natin. Ito. So ito na. Kikita nyo. Yan, nakikita nyo yan. Ganito na lang, ganito ang paggawa. So kaya nga itong dito PCD lang to, hindi ko nakuha ang outside gawa nung wala tayong space. Pwede. Pero kung gusto nyo, lagyan natin. Ayan. 220 yan. So 220 ang outside nito. Ayan. So 110 ang kukunin mo. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Yan ang kung paano gumawa ng bolt hole sa pamagitan ng divider. Yan ang paraan na medyo mas mabilis para gumawa ng isang plansa, lalo na kung wala kayong plans na hinahanap nyo. So mapipirsa kayo na gumawa ng bagong plans. So mayroon akong tip dyan sa inyo na kung paano gumawa. So itong paraan na to, at mabilis na paraan para gumawa ng bolt hole dito sa plansa na kailangan mong kamukha nito. So yan. So gagayahin natin to, tapos bubutasan natin to gamit ang
barina, ganito kalaki, 16.5 mm ibabarina dito. Kaya ginamitan ko ng divider to dahil para malis yung error. Kasi kung yung iba ipapatong dito at saka lagyan ng vice grip or C-clamp ay hindi yan accurate. Once nga masok na yung barina dito at gumagalaw na, wala na, nasisira na yung sintro mo. Kaya yung iba, ang resulta duling yung butas. Kaya mas maigi pa gumamit kayo ng divider. Itong divider magbibigay sa iyo ng 97 to 98%. Ito ang resulta nito, accurate. Hindi naman sabihin na perfect, dahil kung perfect talaga ay wala naman sigurong perfect. So kailangan lang natin na least error. Kamukha nitong sinasabi ko, 97 to 98% ang accurate. So ito na ngayon ang resulta sa kung paano ginawa. Ngayon, ang unang pinakita ko sa inyo dito sa mismong actual na paggamit ng divider. Tapos medyo shiny siya, kaya inulit ko diyan dito sa papel para maintindihan talaga nyo, lalo na sa mga first timer na gumawa nito, para maintindihan lalo. Kasi hindi ako nag-hide ng kaalaman dito, dahil para ba ano bang makukuha ko kung i-hide ko. Mas maganda yung i-share natin yung mga nalalaman natin upang magamit nyo. Kasi naniniwala ko na ang katanyagan ng isang Filipino fitter at saka katanyagan ng Filipino welder sa lupa at sa nagtatrabaho dito sa barko ay kilalang kilala sa buong mundo. Kaya tayo mga Pilipino ay magtutulungan tayo upang ibahagi natin ang ating mga kalaman sa ating mga bagong sibol na mga welder at mga fitter. So ngayon, ito na ngayon, lahat ng video ko dyan makakatulong sa inyo. Pwede nyo yung i-download yan, itago nyo kung gusto nyo, para kung kayo na ang mag-fitter, mayroon na kayong idea. Dahil hindi lahat ng barko na mayroon siyang internet. So may mga barko na hindi pa nakabitan ng internet or mabagal ang signal, hindi kayo makapanood sa YouTube. So i-download nyo yan at itatago nyo oras na kailangan nyo, buting-tingin nyo at panoorin nyo. So ngayon, kamukha ng sinasabi ko, at bababa na ako dun sa workshop at magbubutas na ako dito. Yun lang.
Tapos na. Tapos na yung ginawa natin. Ngayon, lalagay natin to kung tumatama ba. Ngayon. Sakto. Yan o. Masama. Ganyan ang paggagawa. Ngayon, yung sa plansa naman, halimbawa, ganito ang gagawin. Bubutasan na niya dito sa turno. Ito. Kung anong size nung tubo, ganun din ang ibubutas mo dyan. Kamukha nito. Kamukha nito. So ngayon, bubutasan ko dito para lagyan ko ng 3 dito ng 1/4.